Dumako naman po tayo sa pangalawang tanong. What do Christians mean when they talk about the fall? Or ano ang ibig sabihin sa mga Kristiyano kapag pinag-uusapan natin ay ang pagbagsak o yung fall? Pagka narinig po natin ang salitang fall, tumutukoy po ito sa panahon o ito po yung sandali na yung tao, sina Eva at si Adan ay sumuway po sa ating Diyos kaya po fall. Ito po yung sinasabi po ni Pastor John MacArthur at ng mga Bible scholar na ito po yung pinakamasakit na punto sa history po ng sangkatauhan, kung saan po si Eva at si Adan ang silang nagkumpleto ng kasalanan po dahil po sa kanilang isang desisyon, maling desisyon, nag-create po ito ng isang kondisyon o ng rebellion na tinatawag po natin sa pagitan po ng nilikha at ng manlilikha, sa kanyang manlilikha. Okay, sa kanila pong pagbagsak, alright, so o yung fall na sinasabi, dinideclare po ng nauna nating mga ninuno na we are on the Satan side. Nasa panig po tayo ni Satanas nung wala pa po tayo kay Kristo. At nililinaw po nitong ating Biblia, ng ating Bible, particularly sa Romans 5:12, na dahil po sa pagbagsak na ito ay nagdala po ito ng kasalanan sa lahat ng taong mabubuhay sa mundong ito. Sabi ng verse 12, Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan at dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Again, ang lahat po ay nagkasala dahil po sa kasalanan ng ating mga ninuno, ni Adan at ni Eva. So dahil po sa kasalanan, nandun po yung kamatayan. Then, our capacity for sin is inborn. Ito pong kakayanan ng nating magkasala sa atin is nasa atin na po. Kumbaga, ito po yung likas sa atin, yung kasalanan na. Kumbaga, bago pa tayo po magkaroon ng pagkakataong magkasala, ay tayo po yung makasalanan na. Yes, may kakayanan ng tao, lahat ng tao magkasala, pero bago pa siya magkasala, ay makasalanan na po ang tao. Bago pa isilang ang isang tao, ang isang bata, ay may kasalanan na po. Kaya, hindi lamang tayo makasalanan dahil tayo ay nagkakasala. Una sa lahat, tayo po ay nagkakasala dahil tayo ay makasalanan. Yun po yung katotohanan po doon. Kaya, ito pong kasalanan na ito, again, ito po ay namana natin, sabi natin sa English, na-inherit natin, epekto po ito ng pagbagsak dahil sa kasalanan ni Adan. At ito pong kasalanan na ito ay may dalang sumpa. At yung kasalanan na yun, na simpleng pagdi-disobey sa banal na at makapangyarihan na Diyos, sa banal na Diyos, ay lahat po ng tao ay nagkasala at may kasalanan. So, kasalanan sa behavior po natin, even sa salita po natin, mga tao, even sa pag-iisip po natin, so, which is kontra naman po doon sa kabanalan po ng Diyos at doon sa kanyang tinatawag na perfection of God. Kaya nandun po yung sumpa, sa Genesis chapter 3 verse 14 to 19, binabanggit po doon yung pagbibigay, paglalagay po ng sumpa ng Diyos sa mundo, sa mga tao, sa mga hayop, sa mga halaman, at mismo sa ground o sa lupa mismo, ay meron pong sumpa po ang Diyos. Alright, then sa Romans chapter 6 verse 3 naman, nandun naman po yung dalang judgment ng Diyos. Okay, dahil sa kasalanan. Sabi ng 6:23 ng Romans, for the wages which sin pays is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayang physical, spiritual at eternal, death. But sabi doon,
but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Through Jesus, ibig sabihin kailangan ay makipag-isa po yung tao. Kaya in union with Christ our Lord. Sapagkat ang kabayaran ng binabayad ng kasalanan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ni kamatayan, ngunit ang masagana, yung bountiful o yung libreng kaloob, yung free gift of God ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ni Hesus Kristo na ating Panginoon. Kaya malaki pong role po yung talagang kailangan gampanan, na talaga po yung ginawa ng ating Diyos para po sa ating yung kapatawaran po ng ating kasalanan, para po tayo mapatawad sa kasalanan po natin. But then sa Genesis chapter 3 verse 21, mismo ang Diyos na rin po yung gumawa ng alam niyo po yun, gumawa po siya ng isang bagay para matakpan yung nakedness ng kahihiyan ng isang tao. Kay Eva at kay Adan. Halimbawa, sa Genesis 3:21, ang mag-asawa ay ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. So ito po ay pagpapakita rin sa atin itong verse na ito, na after for several years ng Diyos po ay gagawa ng paraan upang magbigay po ng perpektong kordero para po sa ating mga kasalanan. Sa John 1:29 at sa Revelation 13 verse 8, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya ito po, "Tingnan ninyo siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." So it means, kordero ng Diyos, the Lamb of God, yung perfect Lamb, siya po yung ibinigay po ng Diyos para mag-aalis po ng kasalanan po naman natin. Ito po yung mabuting balita ng ating Panginoon sa John 1:29. At ganoon din po ang sinabi po ng Revelation chapter 13 verse 8. Pagka tingnan po natin yung second part, ang aklat na ito, sabi niya, yung aklat na ito ay pag-aari ng korderong pinatay. So it means ito pong ang ating Diyos na nagbigay po ng kanyang anak ay talagang siyang magiging sakripisyo na kailangang mamatay para sa ating kasalanan. Kaya talagang dahilan upang dapat talaga tayo magpasalamat ng lubusan sa ating Diyos. Dahil yung anak niya, ibinigay niya para sa ating kasalanan, para sa kabayaran ng ating kasalanan na dapat tayo naman ang magbabayad. Okay, then pagkatapos ng pagbagsak ng tao, yung after the fall of man, is yun nga ang ginawa po ng Diyos, pinalayas po niya si Eva at si Adan. At in fact, naglagay po siya ng anghel o ng cherubim po doon upang bantayan po naman yung entrance o yung pinapasukan po doon o yung gate na sinasabi. At then, ang purpose po niya doon, kaya naglagay po ng cherubim, para hindi makabalik po doon sa Garden of Eden na nandun naman po yung Tree of Life, na kapag kinain nila yun ay forever na po silang mabubuhay. Ay hindi po naman pwede yun sapagkat nga po ang Diyos ay banal. Sa Genesis 3:23-24, kaya pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. 24, pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin at naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong buhay, punong kahoy ng buhay, Tree of Life. Okay, kaya yun po yung ginawa po ng Diyos. Then also, ito po yung another consequences po na ginawa po. Dahil po sa ginawa ni Eva at ni Adan, sila po ay talagang kailangan na po nilang maghanap ng sarili nilang pagkain para sa kanilang ikabubuhay. At kaya po yun, doon po yung paghihirap po nila. Even si Eva ay nagsuffer din po sa kanyang panganganak. Yun po ilan sa mga sumpa ng kasalanan, nahatid ng kasalanan dahil sa kanilang ginawa. Kaya yun po yung kasaysayan ng pagbagsak
ng sangkatauhan dahil po sa disobedience na sinasabi, yung pagsuway sa Diyos. Kaya lahat po ng pagsuway sa Diyos, lagi pong merong, sabi nga po, kaakibat na kaparusahan o mga consequences po na hindi po maiiwasan po yun. Kung anong itinanim, siya rin po yung aanihin. Kaya subalit ang Diyos mismo ay nagbigay din ng pangako naman para sa atin. Para sa atin, sa eternal, dahil sa eternal consequences ng ating kasalanan, ang Diyos mismo ay nangako na magbibigay siya ng pagliligtas sa mga tao. Binanggit po niya yun sa Genesis chapter 3 verse 15, yung po bang seed of the woman, yung binhi ng babae. Na isang araw, itong binhi na ito, it means ito po tinutukoy po dito si Lord, si Jesus. Isang araw po, siya po yung magliligtas sa eternal consequences naman ng kasalanan. Yun po yung promise niya sa Genesis 3:15. Okay, pero nandun pa rin po yung, kahit nandun po yung pangako ng Diyos, nandun pa rin po yung mga consequences ng kasalanan, mananatili po doon hanggang sa ating nadala po hanggang sa from one generation to another. But then, ang kaligtasan naman natin, kung merong consequences itong fall of men, nandun pa rin naman po yung tinatawag na kaligtasan po natin na para sa doon sa mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon at nagtitiwala sa kanyang perfect sacrifice na sinasabi kay Jesus para sa ating kasalanan, ay nandun po yung tinatawag na salvation o kaligtasan. Sa Romans chapter 5 verse 10 to 11, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak na si Jesus. At dahil dito, tiyak, ito po yung magandang word, tiyak na maliligtas tayo. Nandun po yung assurance, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang yan, tayo nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang mga kaibigan ng Diyos. Paganda balita po nun. Sa 2 Corinthians 5:18, bilang karagdagan, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Siya po ang gumawa, hindi po ang tao, na sa pamamagitan ni Kristo ay ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na mga kaaway. Noon po'y kaaway tayo ng Diyos, ngayon po'y kaibigan na tayo ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa Kanya at pinagkatiwalaan niya kami, sabi niya kay Paul, sa mga mananampalataya upang maglingkod. Nang sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So, nandun po yung calling po sa lahat ng tao ng mga mananampalataya na sabi niya, upang maglingkod nang sa gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya, hindi kaaway. Okay. Then, another one, sa lahat po ng mga nagtitiwala sa ating Panginoon, ay ang Diyos mismo magbabalik at panunumbalikin po niya, babaguhin po niya lahat ng bagay. Ayon sa Acts chapter 3 verse 21, siya ay dapat munang manatili sa langit, si Jesus, hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. So, ganun po yung gagawin ng Diyos, nasa langit po ang ating Panginoon ngayon, subalit dadating po yung panahon, babaguhin po niya lahat ng bagay. Yun po ayon sa ipinahayag at sinabi naman po ng Biblia o ayon sa mga propeta mula pa noong una. And then also, siya mismo ang gagawa ng bagong langit at ang bagong lupa. At lahat ay kanyang papalitan. Sisirain ng lahat ng nagiging dahilan ng kasalanan. Sabi niya ng Isaiah 65 verse 17, sabi ni Yahweh, ako, sabi niya, ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Mismo ang Diyos po nag-declare po nun, kay ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. 2 Peter 3:12-13, habang hinihintay niyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang dumating agad ang araw na ang kalangitan ay matutupok. Sabi po ni Peter, ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Subalit ayon sa pangako ng Diyos, ito po ang pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran.
So, magkakaroon po ng bagong langit at ng bagong lupa. Gano'n din ang sinabi po naman ni John sa Pahayag chapter 21 verse 1. At pagkatapos ito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala nang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. Kaya lahat po ng mga, kumbaga ang Diyos po mismo magre-restore. Kanya pong ibabalik, kanya pong tutubusin at kanyang ang tinubos ng kordero ng Diyos, yung mga tao, yung kasalanan. At magkakaroon po ng kaligtasan. Sabi po ng Pahayag 7:14, nilinis nila at pinaputi ang kanilang damit sa dugo ng kordero. Kaya praise God, meron po tayong tagapagligtas. Siya po ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos at Panginoon. Amen.